Si Akitaro ay isang simpleng binata na manhid sa pagmamahal, ngunit biglang liko ang malungkot niyang love life nang biglang magsilitawan ang iba't ibang kagandahan na magbibigay kulay sa puso niyang matamlay. Simulan natin ito sa pag-uwi ni Akitaro mula sa eskwela, na pagkarating sa pinto ay narinig ang malakas na musika na niyayanig ang kanyang kwarto. Narinig nito ang boses ng isang babae mula sa loob, sabay pinipigilan ang galit upang hindi sumabog. Pagkapasok ay dumiretso ito sa saksakan at agad hinugot ang plug ng sound system, habang nagrereklamo kung gaano kalakas ang musika. Nakaupo sa kama nito ang isang dalaga na si Iroha, at ginagaslight nito ang binata na dapat umano itong kumatok bago sumugod sa kwarto ng iba. Napilitan si Akitaro na paalalahanan ito kung sakali mang may isang pambihirang uri ng amnesia, na ito ang nanghihimasok at hindi siya. Sinabi nito kay Iroha na dapat nitong hinaan ang volume ng musika dahil sa ibang mga nakatira. Sa madaling salita, may headphone ito ngunit pinipili magpapansin dahil parang ikaw lang nung sa kay crush mo. Agad binago ni Iroha ang usapan at tinanong ang binata kung gusto nitong subukan ang kanyang mainit-init na pancake, lalo't mukhang interesado ito kung saan nakasabit ang kanyang headphone. Nilunsad ng dalaga ang kanyang sikretong pamatay na galawan, ngunit nakayanan ito ng ating bida na focus lang sa goal at sigma energy. Kung kaya, sunod nitong kinulit ang binata at sinabing hindi umano ito kumatok dahil umaasang makikita ang pagpapalit ng takip sa likas na kayamanan. Pasuspense itong tatawag sa pulis, ngunit sinabi ng binata na sinasayang lang nito ang kanyang oras at kahit siya pa ang tumawag sa pulis na yan. Ikinagulat ito ng dalaga kaya muling pipitik sa mapang akit na mga salita at galawan. Sa katunayan, ang dalagang ito ay tila patay na patay sa binata na ilulunsad ang mga teknik maakit lang si Akitaro. Napilitang manahimik ang binata, ngunit nagpatuloy ang dalaga sa pagpapaalala dito na hawak niya ang susi ng kanyang bahay, na nangangahulugang umaasa ito na may tusok ang kanyang sandata sa perlas ng silangan. Depensa ng binata na hindi iyon ang rason, at hindi niya ibinigay ang susi para ikalat nito ang bango sa paligid, ngunit iginiit ni Iroha na ito nga talaga ang gusto nito. Banat nito na binabalik-balikan ni Akitaro ang amoy ng kanyang katawan mula sa higaan, kung kaya agad gumamit ng spray ang binata bilang pagtugon sa mga paratang. Nagresulta ito upang pag-alitan na ng dalaga ang matigas na binata dahil sa pagtrato nito sa kanya ng walang apil o kahit kapatid man lang. Itatanggi ito ng binata, kung kaya pinaalalahanan ito ng dalaga na kapatid siya ng kaibigan nito, kaya automatic nang magkapatid silang dalawa. Nagpatuloy ang awkward na sandali sa pagitan ng dalawa, hanggang sa tawagan si Akitaro ng kanyang tiyuhin na si Mori. Nais patahimikin ng binata ang dalaga para sa mahalagang tawag na ito, subalit tila may ibang balak ang dalaga kahit pa pumayag ito. Si Mori ang presidente ng isang entertainment company na Honey Place Works, at kamakailan ay nagsumite ang binata ng aplikasyon para sa kumpanya. Tinanong ito ni Akitaro kung tumawag dahil sa aplikasyon, at sinang-ayunan naman nito lalo't mataas ang posisyon sa kumpanya. Tiniyak ng binata na matutulungan niya ito, ngunit tila may gusto ring ipagawa ang tito kay Akitaro. Habang nagaganap ang tawag, ay makikitang todo dikit itong dalaga na parang ahas na pumupulupot sa kanyang biktima. Bago ibunyag ni Mori ang pabor na gusto niya, tinanong nito si Akitaro kung may girlfriend na ito o wala pa. Kung kaya naman, nang marinig ito ng dalaga ay agad naghanda para muling pahirapan ang binata. Habang sinusubukan itulak ito palayo ay sumingit ang boses nito sa telepono, kung kaya napatanong si Mori kung may kasama ang binata. Sinabi nito na mayroon lang siyang pusa, subalit hindi papaawat si Iroha at patuloy nitong kinikiliti si Akitaro na nagpapakabarito sa buong tawag. Sa huli, pumili si Mori ng lokasyon para magkita sila at nakahinga ng maluwag dahil wala pang jowa ang binata. Pagkatapos nito, umakto si Iroha na parang walang ginawang kalokohan at sinabi pa kay Akitaro na kailangan niya ng gatas. Itinuro ng binata ang refrigerator, sa halip na tuluyang itusok dito ang bakal na krus. Kasunod nito, makikita si Akitaro sa klase at masigasig na kinokopya ang mga notes ng kaibigan. Isang pambura ang bumagsak sa harap nito at agad namang ibinalik sa may-ari. Sa halip na magpasalamat na gulat ang may-ari na tinulungan siya ni Akitaro, dahil halata namang talunan ito at ayaw niyang mahawaan.
Maya-maya dumating ang matalik na kaibigan nito na si Azuma na kapatid ni Iroha, at nagpasalamat sa pagtulong nito na nangakong ililibre ang binata. Kinalaunan, dito na nabanggit ni Azuma kay Akitaro na malamang ay may crush si Iroha sa binata subalit itinanggi naman nito iyon, dahil di siya nito pipastehin ng husto kung ganoon nga. Sinabi ni Azuma na ang pag-iisip ng mga babae ay ibang-iba sa mga lalaki, ngunit hindi kumbinsido si Akitaro na kaibig-ibig siya dahil siya ang leader ng mga talunan. Bukod pa rito, ayaw ni Akitaro na tumatanggap ng payo mula kay Azuma pagkat ito ay isa din naman palang jowa-less gaya niya. Naputol dito ang usapan, sapagkat ang kanilang istriktong guro sa matematika na si Sumire ay dumating na. Ito ang simbolo ng salitang strikta, kaya naman kabado lagi ang buong klase. Kasunod nito, nag-iimpake na ang binata nang biglang may lumapit na kaklase upang sabihin sa kanya na may chicks na nagaantay sa kanya. Nagulat ang binata kung sino itong chicks subalit nang tingnan na ay si Iroha pala. Lumapit si Akitaro dito at tinanong kung anong pakulo na naman ito pagkat nangangamoy delikadesa ang dalaga, kung saan sumagot ito gamit ang cute na boses. Iminungkahi ni Iroha na umuwi silang magkasama, at pumayag naman ang binata. Gusto ni Akitaro na tawagan si Azuma upang samahan sila subalit ayaw nitong dalaga pagkat gusto nito umano sila lang dalawa. Pinagalitan na ito ng binata dahil sa pag-arte nito sa harap ng mga gutom sa pag-ibig, ngunit ito ay naging isang malaking pagkakamali sa kanyang panig. Binaliktad ng dalaga ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit ang cold nito lalo't magkasintahan sila. Ito ay agad nagdulot ng galit at inggit sa mga simp loser, lalo pa nang sabihin ng dalaga na may pa-love games pang nalalaman ang binata. Kahit sa pagdating ng kuya ay nagpatuloy si Iroha sa mga aktingan at sinabing nagdi-date sila ni Akitaro, kung kaya dinakat na ito ng binata sa sobrang gigil. Hinailan nito ito sa hagdan at tinanong kung anong gusto nitong mangyari, at sinabi naman ng dalaga na trip niya lang lalo't mukhang kailangan nito ng malambing na jowa. Sinasabi ng dalaga na parang ginagawan niya pa nga ito ng pabor sa pagiging pretend jowa, lalo't basura lang naman ito sa tabi-tabi. Ikinainis ni Akitaro ang mga pinaggagawa nitong kalokohan, sinabing para sa kanyang career ang pagtawag sa tito at hindi ito biroan lang. Papaalis na sana ang binata, subalit biglang nilok ito ng dalaga mula sa likod sabay tanong kung ganito ba raw talaga ito kamanhid na di maramdaman ang kanyang pag-ibig. Ginamit nito ang Costco's technique sabay sabing gusto nitong maging romantiko niya ang binata hanggang pagtanda. Dahil sa matinding galawan na ito ay bumigay na nga ang depensa ng ating bida at di malaman kung paano sasagot, ngunit biglang bawi na naman ang loka na joke lang umano. Alam nito ang pinakamahusay na paraan para wasakin ang binata at kita nyo naman siguro ang bangis ng teknik niya. Nagpapahiya ito ng husto sa binata, at talagang tuwang-tuwa naman ang dalaga sa success plan dahil may feelings din talaga. Nagkaroon ng dalawa ng kaunting habulan, habang sambit ng binata na ihanda mo yang katawan at kaluluwa mo babae. Kinagabihan, nakipagkita si Akitaro kay Mori kung saan pinasalamatan ito ng binata sa pagpunta kahit pa sa busy schedule. Sinabi ni Mori na may isa pang sasama sa kanila subalit bago iyon ay gusto nitong pag-usapan nila ang iba pang mga bagay. May pagkabiglang binuksan nito ang usapin na nakagawa na pala si Akitaro ng sarili nitong laro, ngunit humble lang ito at team effort umano iyon. Sa kasalukuyan, may team si Akitaro na kilala bilang Fifth Alliance at magkasama silang nagtrabaho upang gawin ang nasabing laro. Ito ay pinag-uusapan sa bayan dahil umabot ito sa 1,000,000 download sa maikling panahon. Magkaganan pa man, iniisip ni Akitaro na mas maganda kung ipopromote sila ng kumpanya ng kanyang tito. Kasunod nito ay nagtanong ang binata ukol sa mga kondisyon, subalit tila umiiwas si Mori at sinabing mag-order na muna ito. Sandali pa ay may dumating na waitress para kunin ang kanilang order, kung saan hindi nagaksaya ng panahon si Mori na yayain ito ng date. Hindi makapaniwala si Akitaro na salawahan pala ang loko, kung kaya dahil loyal man siya ay minabuti mag-toilet para tumakas. Dahil wala sa animo ay hindi na kumatok pa, kaya naman laking gulat nang makita ang isang dalaga na nasa loob rin pala. Napasigaw ito sabay bitaw ng suntok sa tagiliran kaya ayon at sure hit ang bida natin. Pagkabalik sa cafe ay naroon na din ang dalaga at lumalabas na anak pala ito ni Mori, in short pinsan ito ng binata. Kasunod nito, dito na nilatag ni Mori ang kondisyon upang maisali ang team ni Akitaro sa kumpanya.
Halos mamatay si Akitaro at Masahiro sa kahihiyan, matapos sabihin ni Mori na gusto nitong maging magkasintahan ang dalawa hanggang sa magtapos ang dalaga sa pag-aaral. Hindi pa nakapag-aral si Masahiro sa anumang public school dati, at nais lang ni Mori na protektahan ito. Sa isip na madali lang ito ay agad pumayag si Akitaro at sunod na pumayag na din si Masahiro. Walang problema sa dalaga dahil peke lang ang lahat at hindi nakikita ang sarili na ma-fall sa talunan. Bago matapos ang usapan binantaan ni Mori ang binata na huwag itong magkakamali na magda-moves pagkat putol ang likas kayamanan. Dito na din natapos ang usapan, at sinabi ni Mori na kinabukasan ay maaari nang mag-umpisa ang team ng binata sa trabaho. Kinaumagahan, nakasalubong ni Akitaro si Iroha na agad naghinala na may kakaiba sa kanya. Play safe lang ang binata hanggang makaabot sa paaralan, at sa ilang sandali ay dumating na si Masahiro na bagong transfer para magpakilala. Dahil shy type ay nasambit ang pagiging magkasintahan nila ng binata, na agad namang nagpagulat sa madla. Si Akitaro ay itinuturing na loser din ng mga inggit, kaya napatanong na nga itong isa kung paano nakilala ng dalawa ang isa't isa. Nauutol sinabi ni Masahiro na sa banyo kaya nagdulot ito ng isa pang alon ng pagkabigla. Dahil dito ay agad nang tinapos ng dalaga ang pagpapakilala, kung saan pagkarating sa upuan na nasa tabi ni Akitaro ay kabaliktaran ng jowa ang galawan nito. Pinaalala dito ng binata ang papel nito subalit nagsungit lang ang dalaga, sinabing panatilihin nilang magkatugma ang kanilang kwento upang walang makahalata sa fake relationship. Biglang eksena si Azuma at nagtanong kung bakit nito tinago ang relasyon, at ipinangako naman ni Akitaro na sasagutin ito mamaya. Matapos ikwento kay Azuma kung paano siya naging pekeng kasintahan ni Masahiro ay tinukso nito ang binata na may bangis din pala sa chicks kahit simple lang. Ipinaalala nito kay Akitaro na mahal din siya ng kapatid na si Iroha, ngunit tulad ng dati ay ibinasura ni Akitaro ang ideyang ito. Sunod umalis si Azuma, nang biglang dating naman ng berdeng buhok upang magmartes sa love life ng binata. Sa kalagitnaan ng pag-uusap binanggit nito ang isa pang chicks kamakailan na si Iroha, kung saan lintik na malas at biglang dating si Masahiro na narinig ang tungkol sa pagiging magkasama ng dalawa. Sinubukan ni Akitaro na magpalusot, sinabi sa berdeng ulo na si Iroha ay kapatid ni Azuma kaya walang romantic interest sa pagitan nila. Sa huli, nagawa ni Akitaro na paalisan ang loko sa pamamagitan ng paggamit ng kahinaan nito kay Sumire. Pagkaalis nito, lumapit si Masahiro sa binata upang utusan ito na bumili ng rice balls. Nagulat si Akitaro nang marinig ito pagkat nagmumukha siyang katulong, subalit ipinaalala ni Masahiro na kasintahan niya siya kaya gawin nito ang kanyang parte. Dahil dito ay napilitan na ang binata at ibinigay ang nais ng pretend jowa, kung saan ni wala man lang thank you siyang natanggap. Ilang sandali pa, pumasok sa klase ang istriktong guro na si Sumire kung saan sinabonde sampe nito ang isang estudyante. Dahil bago pa lang sa klase ay talagang hindi pa komportable si Masahiro sa guro, at laking ginhawa para sa lahat ang pagtatapos ng klase nito. Bago umalis ay ipinatawag nito si Akitaro sa opisina na nagpapakaba sa lahat para sa binata, ngunit sabi lang ng ating bida na oy kalma swabe lang ito. Agad itong pumasok sa student counseling office at pagkarating doon ay umupo sa parang empty throne ni Imosama. Sa sandaling umupo ay nagmamadaling lumuhad si Sumire na humihingi ng tawad, naiiyak na kwinikwento sa binata ang kasalukuyang sitwasyon. Lumalabas na si Sumire ang illustrator at ikalimang miyembro ng Fifth Floor Alliance. Late nitong isinumite ang isa sa mga proyekto na siyang dahilan ng pagkalugmok kanina sa Lusek. Sinermonan nito ni Akitaro sa parehong paraan ng pagsermon nito sa mga estudyante at pinaalala dito ang mga pangunahing prinsipyo ng pagiging disiplinadong tao. Guilty naman rito si Sumire, at nagpaliwanag na roleplay lang naman ang kanyang mga galawan sa klase. Okay na sana ang lahat subalit matapos tanungin ng binata ang status ng current project nito at malamang walang pag-usad ay halos isilid nito ito sa isang aparato. Ganun pa man, binitiwan na ito ng binata matapos malamang dumaranas ito ng artist's block, pero pinagalitan pa din pagkat dapat na lumapit na ito agad sa kanya para matulungan. Ayon naman kay Sumire na sadyang ayaw niyang humingi ng tulong dahil mababawasan ang beauty aura. Dahil dito, pinatikim ito ng binata ng matigas-tigas na masahe kung saan ay naging effective naman para alisin ang stress ng dalaga.
Dito na muling naalala ni Sumire ang matinding pressure na naramdaman ng unang beses makita si Akitaro, na sa kanyang pananaw ay pinakamasaklap na encounter pero kabaliktaran naman ang paniniwala ng binata. Sinabihan nito si Sumire na isumite ang draft sa lalong madaling panahon kaya naman naiiyak ang dalaga sa pagkawalang puso nito. Giniit ng binata na ito ang late magpasa kaya ito ang may kasalanan, at nagpatuloy ang kanilang mga palitan. Bago umalis, tinanong ni Sumire si Akitaro tungkol sa relasyon nito kay Masahiro, at ipinaliwanag nito na ito ang naging kondisyon ni Mori para matanggap ang team sa kumpanya. Pinasalamatan ni Sumire ang effort nito para sa team kaya sana all, sunod binanggit ang tungkol sa problema ni Masahiro sa dating paaralan dahil binubuli ito. Tila nalaman ng mga kaklase nito ang isang sikreto na siya ring ginamit ng mga ito laban sa dalaga. Nagdudulot ito ng alala kay Sumire kaya hinimok si Akitaro na tulungan ito at pagtatapat naman ng binata na ito na ang plano niya sa simula pa lang. Pagkabalik sa klase nakita ng binata si Masahiro na nag-aayos ng gamit kaya inaya itong sabay na silang umuwi, subalit halatang bokeh pagkat nagpakawala ito ng Queen's Hockey. Tila hindi pa komportable ang dalaga kaya naman napilitan na itong tumakbo para iwas sa mga martes. Dito na lumapit si Azuma sa binata para magpalubag loob sa tila rejection, ngunit determinado ito na dumaan sa buhay ng karayom makuha lang ang loob ng dalaga. Maya-maya, nasa locker room si Akitaro nang biglang lumitaw si Iroha mula sa likod na pinagpahinga ang malalaking buko sa ulo ng binata. Tila may limitless si Akitaro at di maramdaman, kaya nag-adapt ang dalaga sa pamamagitan ng pagsabi rito na gumagamit siya ng buko purple technique at ayun na nga na sure hit ang bida natin. Nang mapansin ng dalaga na matindi ang naidulot na pinsala ay walang ano-anong nag-deploy ng yumayakap na buko expansion, na talagang double impact dahil walang takip pala o open domain. Nalilito di Taranta ang bida kung ano ang gagawin, dahil hindi niya kayang itulak si Iroha at baka mahulog ang mga buko nito at pulutin ng mga paratangko. Imposible ito dahil si Iroha ay kapatid ng matalik na kaibigan, kaya hindi pwedeng kumilos ng ikapaputol ng friendship. Bukod pa rito, nananatili siyang fake boyfriend ni Masahiro at hindi maaring makita kasama si Iroha dahil kung hindi ay todes siya kay Mori. Tinukso ito ng dalaga na bibitawan basta sumuko na sa domain battle subalit nagulantang ito matapos ilunsad ng binata ang romantiko move at kargahin ito palabas at dumaan sa ruta na walang makakakita. Matapos makalayo, dito na ito binagsak ng binata pagkat paldo na siya sa pagtalbog ng buko purple nito. Habang pauwi, dito na napatanong si Akitaro sa dalaga kung ano ang marapat gawin para ma-inlove ang taong galit sa kanya. Nagulat much si Iroha nang marinig ito, napatanong kung meron na bang napupusoan ang binata. Wala nang nagawa si Akitaro kung di ikwento lahat kay Iroha, kung saan confident naman sinabi nito na maraming paraan para paibigan ang isang Masahiro. Kinabukasan, sinunod ni Akitaro ang payo ni Iroha at naging parang tangek na nga sa mga baldog na galawan niya. Sa inaasahan, Queen's Hockey ang pinalasap dito ni Masahiro sabay dakot sa tali at kinaladkad ito papunta sa isang sulok. Tinanong ito ni Masahiro kung ano ang sinusubukang makamit sa mga baldog na galawan, na ipinagtapat naman ng binata ang kanyang layon. Ganun pa man, umamin ito na sa totoo lang ay aso lang ang mapapaibig sa ganong tirada, bagay na nagpainis lalo kay Masahiro dahil alam na palang papalpak ay ginawa pa. Nagkaroon ng pretend lovers quarrel ang dalawa hanggang sa sumulpat na nga si Iroha upang aminin na siya ang mastermind. Dahil dito, nag-activate ang observation ni Masahiro at natentong ito pala ang chicks na sinasabi ng berdeng ulo. Sinubukan ni Akitaro na linawin ang sitwasyon ngunit galit na umalis si Masahiro. Kinagabihan, nakarating sila sa kanilang apartment at nalaman na kakalipat lang din pala ni Masahiro dito. Sa katunayan, lahat ng miyembro ng Fifth Alliance ay kasalukuyang magkakasamang nakatira sa isang lugar dahil sa usual plot lang ito. Napatakbo si Masahiro nang malaman na nakatira din pala ang strikta na si Sumire, na para bang ayaw nito sa mukha ng dalaga. Samantala, determinado si Akitaro na makuha ang loob nito kung kaya naman pinatawag nito ang Fifth Alliance team, para ipaalam ang plano na mag-host ng party para sa pagsalubong kay Masahiro sa grupo. Matapos ihayag ang plano masayang nagsalo ang Fifth Alliance team upang ipagdiwang ang pagtapos sa isang proyekto bago ang deadline. Pinuri ni Akitaro ang kanyang kaibigan sa pagiging henyo, ngunit sinabi nito na ang lahat ay dahil sa suporta din mismo nito.
Tinanong nito si Akitaro kung nakabalita na mula sa kanilang isa pang miyembro na si Makigay, at sinabi nitong hindi pa. Sa buong team, si Makigay lang ang tanging miyembro na hindi pa nakikilala ni Akitaro ng personal. Maya-maya pa ay nalasing na si Sumire at inakalang pinag-uusapan siya ng dalawa, kaya agad na ring kinondena ng binata. Pagkatapos nito, sinabi ni Akitaro sa team na isasagawa ang welcome party ni Masahiro sa sunod na linggo. Kinabukasan, nagtungo ang binata sa pinto ni Masahiro at nag-spam doorbell hanggang sa napilitan itong buksan ang pinto. Tinanong ni Akitaro kung pwede itong dumalo sa kanyang house party, ngunit sa sandaling marinig ito ay isinara din agad ng dalaga ang pinto. Sinubukan ni Akitaro ang parehong trick ngunit di na ito gumana dahil pinatay na ni Masahiro ang fuse. Sa halip na sumuko nagpakatatag ang binata at sunod ipinadala ang mga imbitasyon sa kanyang mail. Mas naging masigasig at matiyaga ang binata, at sa bawat pagkakataon na makita ito ay sinusubukan kausapin, isang bagay na tila nagpapainis sa dalaga. Nang makita ni Akitaro na tinitingnan sila ng ibang estudyante ay sinubukan samantalhan ang pagkakataon para kausapin ito, pero mas tumindi lang ang inis ng dalaga imbes na kiligin. Sa sumunod na araw, namili sina Akitaro at Iroha kung saan muling ng trip ang dalaga at inipit sa sitwasyon ang binata. Nakakita ito ng snack at nagkunwaring girlfriend nito, para lang kainin ng binata ang snack mula sa kanyang subo. Dahil nakataya ang pride ng Will of D ay wala nang nagawa ang ating bida kundi ang isakatuparan ito. Sunod binanggit ni Akitaro ang current status kay Masahiro, pinagtapat nitong ang hirap suyuan ng dalaga at imbes mag-progress ay tila pabalik pa nga ang nangyayari. Ayon kay Iroha na ang rason ay dahil kulang pa ang effort nito at pasensya, at isang bagay pa na tila pilitan ang nangyayari imbes na naturalisa dapat. Pinaalala nito kay Akitaro na palagi itong sumusubok na tulungan ang mga tao para sa kapakanan ng mga ito at isang halimbawa ay ang pag-imbita nito sa kanila ng kuya para maging parte ng Fifth Alliance. Gayunpaman, siniguro ni Iroha na mahusay si Akitaro pagdating sa paghusga sa karakter ng isang tao. Sunod inabot ng dalaga ang isang item sa itaas kung saan muntik na itong mahulog sa maling tao gaya mo. Ganunpaman, gaya dati ay anden ang binata at sinalo ang dalaga, isang bagay na sinamantala nito para mas palakasin pa ang loob ni Akitaro. Sinabihan nito itong ipagpatuloy lang ang ginagawa dahil kalaunan ay makukuha din nito ang loob ni Masahiro. Dahil dito, tila umapaw ang King's Hockey sa binata at handa na itong ibigay ang 100%. Samantala, puno ng mga imbitasyon ang kwarto ni Masahiro ngunit talagang ayaw nitong pumunta sa welcome party ni Akitaro. Sa mismong araw, may mga plano na si Akitaro kasama ang mga kaibigan at determinado itong papuntahin ang dalaga sa party. Pagkatapos ng klase, nakita nito si Masahiro sa locker na agad nag-akala na naroon ang binata para imbitahan siya sa party, kaya agad sinabing di pupunta. Gayunpaman, senyales ito na nasa isip ng dalaga ang party kaya hinaya ulit ito ng binata na sabay nang umuwi. Naniniwala si Akitaro na simpleng request lang ito na hindi tatanggihan ng dalaga, kaya gulat niya nang takbuhan siya nito. Hindi makapaniwala ang binata at inisip na tila yata ayaw ng dalaga sa kanyang pagmumukha, subalit hindi pwedeng di umuwi ng sabay pagkat doon mismo ang sentro ng plano. Hinabol nito ito at napagamit pa nga ng one for all full power kung kaya nagresulta para mainas si Masahiro at dumaan sa ibang ruta. Sa huli, inabutan pa din ito ng ating bida na nagpagulat dito, sinabing hindi interesado na sumali sa grupo dahil di sigurado kung babagay siya. Nagumpisang maging seryoso ang binata at tinanong ito kung sino pa ang kilala ng dalaga bukod sa kanya, tinanong kung may nakakausap ba ito maliban sa kanya sa eskwelahan na syempre obvious na wala. Naalala ni Akitaro ang sinabi ni Sumire tungkol sa karanasan nito sa nakaraang eskwelahan kaya sinigawan na ito, sinabing hindi nito pwedeng ipagpatuloy ang buhay na laging mag-isa. Ipinaintindi nito sa dalaga na malaya itong humingi ng tulong pagkat halatang kailangan ng puso at isip nito. Naantig ang dalaga sa mga salita nito at nang mapansin ay sinubukan lumapit, ngunit sa pag-atras ng dalaga ay na-off-balance ito. Sinubukan ng ating bida na abutin ang kamay nito subalit epic fail dahil pareho silang nahulog. Dahil sa pagkabasa ng suot ay mas naging appealing ang dalaga, kung kaya naman napaotokso lumayo ka sakin ang sambit ng binata.
Sa sobrang hiya ay aalis na sana ang dalaga nang biglang mahuhulog na naman, ngunit sa pagkakataong ito ay nasalo na ng ating bida. Mahigpit niya itong hinawakan hanggang sa tuluyan na silang makaalis at sa unang pagkakataon ay tumawa ang dalaga sa biro ng binata. Dito na sinabi ni Masahiro na hindi naman talaga siya naiinis sa binata at sana ay ganon din ito sa kanya. Natatakot lamang siya na baka hindi mabagayan ang binata at mga kaibigan nito kaya nag-aalangan sumali sa grupo. Sinubukan pagaanan ng binata ang loob nito at sinabing isa rin naman siyang simple at walang maipagmamalaki, subalit binunyag ng dalaga na sinabi na sa kanya ng ama na ito ang gumawa ng Fifth Alliance game. Dahil dito naniniwala siya na dapat na sikat ang binata sa eskwelahan, ngunit nilinaw ni Akitaro na walang nakakaalam sa kanyang klase na siya ang nagimbento ng laro. Ayon dito, itinago niya ito dahil ayaw na maapektuhan siya ng atensyon dulot ng kasikatan. Dito na napahanga ang dalaga sa disiplina ng binata hanggang sa tuluyan na nga ang mga itong umuwi. Nang papasok na sana ang dalaga sa kwarto ay napansin nitong bukas ang pinto, kaya inalok ito ni Akitaro na samahan para kung sakaling may magnanakaw. Dahan-dahan ang mga itong pumasok, ngunit dito na nga sumabog ang pa-welcome party ng mga kaibigan ni Akitaro na nagpagulat sa dalaga. Binunyag ni Akitaro na ito ay kanyang plinano, ngunit mas inaalala ni Masahiro ang katotohanan na pumasok ang mga ito sa kwarto niya nang walang pahintulot. Sinabi ng binata na kwarto niya ito at hindi niya kwarto kaya naman lubos na naguluhan ang dalaga sa mga pangyayari. Dito na pinaliwanag ng binata na naglagay sila ng holographic screen upang ipakita na kunwari ay nakarating na sila sa apartment ng dalaga. Ikinagulat ito ng dalaga at napatanong kung bakit handa ang mga itong gawin ang ganun kalaking effort, sinabi ng binata na malalaman lang nito kung sasali sa grupo. Pinakalma nito ang dalaga at siniguro na tunay na mga kaibigan ang nasa loob at sa unang pagkakataon ay pinakita ng dalaga ang kanyang kasiyahan. Kasunod nito, makikita ng nakatayo sina Iroha at Akitaro sa balkonahe para magpahangin. Nilalasap ng dalaga ang sandali sa kapinasalamatan ng binata sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong maging voice-over artist ng kanyang laro. Lumalabas na nagkakilala sina Akitaro at Azuma sa middle school, at kilala si Azuma bilang isang weirdo dahil lagi lang itong nasa science lab kaya pinaniniwala ang may mga wild experiment. Ganun pa man, hindi ito pinansin ni Akitaro at sa halip ay nais na tuklasin kung ano ang mga talento nito. Isang araw, nakasalubong ni Akitaro si Azuma at habang nag-uusap sila ay sumulpot si Iroha, na siyang unang pagkakataong nagkita ang dalawa. Noon ay tila mahiyain pa ang dalaga at wala pang buko expansion. Sa klase, ipinahayag ni Akitaro ang pagkabigla na may kapatid pala si Azuma, at sa gitna ng kanilang pag-uusap ay lumapit sa kanila ang isa sa mga kilalang delinquent na si Otoy. Nais nitong makipag-usap sa dalawa sa likuran ng gym, kung saan pagkarating doon ay agad nitong inalok ang dalawa ng lollipop na isang paglabag sa class rules. Walang pakialam si Otoy sa patakaran at agad na ding kinuha ng dalawa ang candy. Tinanong ito ng binata kung ano ang nais, sinabi ng dalaga na gusto nitong makilala kung anong klase ng tao si Iroha. Lumalabas na nilapitan ni Iroha ang grupo nito para sumali, na dahilan para mainteres ang dalaga na makilala ito lalo't ayon sa balita ay honor student ito. Tinanong ni Akitaro kung plano nitong isali si Iroha sa grupo, sinabi ng dalaga na hindi pa sigurado subalit kung magpupumilit ito ay walang rason para hindi isali. Sunod nitong tinanong si Azuma tungkol sa pananaw nito ngunit nahihirapan itong sumagot, kaya dahil hindi makapagdesisyon ay iniwan na ito ni Otoy para makapag-isip-isip. Muling tinanong ni Akitaro kung bakit di makapagdesisyon ang kaibigan at sinabi nitong hindi kasi niya kabisado ang kapatid pagkat di sila close. Pagkarinig nito ay naintindihan na ni Akitaro ang sitwasyon ng dalawa kaya bilang isang likas na matulungin ay hiniling nito kay Azuma na payagan siyang pumunta sa kanilang bahay mamaya. Pagkatapos ng klase, sinamahan ni Akitaro si Azuma pauwi at napansing walang laman ang buong sala ng kaibigan. Sa sandaling pumasok sila sa kwarto ni Azuma ay laking gulat ng binata pagkat sobrang kalat ng kwarto nito. Nagbiro pa ang kaibigan na wag tatapakan ang alinmang gadget pagkat lagot ito sa kanya. Hinikayat ni Akitaro ang kaibigan na linisin nila ang kwarto, subalit sambit nito na kabisado niya na ang posisyon ng alinman kaya di na ito matatapakan pa. Humanga ang binata sa mga imbensyon sa kwarto ngunit humble lang si Azuma pagkat kaya naman umanong gawin iyon ng kahit sino.
Ilang sandali pa umupo ang dalawa upang maglaro at matapos matalo ng ilang beses ay pumunta saglit ang binata sa banyo. Paglabas ng silid ibinunyag nito ang tunay na layunin at yun ay ang kilalanin si Iroha. Nag-spy moves ito at pinakinggan kung may kainahinala ngunit dahil amateur ay nagasa ito sa sariling mantika. Ganun pa man, bago pa makatawag ng pulis ang dalaga ay pinigilan ito ng binata at pinakalma dahil hindi umano siya masamang loob. Binitiwan ng binata ang dalaga subalit dito na siya nakatikim ng malutong na sapak. Magpapaliwanag sana ito nang makatanggap naman ng mensahe si Iroha mula sa miyembro ng delinquent group na si Tachibana. Sinagot ito saglit ng dalaga at saka tinanong si Akitaro kung ano ang pakay nito, sinabihang huwag maging pakialamero dahil kaibigan lang naman siya ng kanyang kuya. Sa kabila nito, nais pa rin tumulong ng binata dahil sa alam na lugmok na ang kaibigan, at maaring makasama kung sasali pa si Iroha sa delinquent group. Todo po siyang binata subalit walang nangyari kaya naman sa sumunod na araw ay hinanap si Tachibana. Kahit napakainit ng panahon ay hindi ito sumuko at matapos ang mahabang paghahanap ay nakita nito si Tachibana. Tinawag nito ito sa unang pangalan kaya nagulat ang dalaga sa isip na stalker ang binata, subalit agad itong nagpaliwanag na may gusto lang pag-usapan kay Iroha. Dahil sa init ay na-wash out ang bida at sunod na eksena ay nasa cafe na ito kasama sina Tachibana at Iroha. Kinumbinsi ng binata na iwan na ni Tachibana ang buhay delinquent pero sumabat si Iroha at parang inaalis daw nito ang pangarap ng senior. Lumalabas na mahilig gumawa ng musika si Tachibana, sunod tinanong ni Akitaro si Iroha kung gusto rin nito ang parehong bagay. Nahirapan si Iroha na sagutin ang tanong lalo todo pressure ang binata kaya napa-take over na si Tachibana. Lumalabas na may interes si Iroha sa paggawa ng musika, at binunyag na fan ito ng musika ni Tachibana dahil na din sa pagiging confident nito sa ginagawa. Mula dito, nalaman ni Akitaro na walang naging hobby si Iroha dahil napakahigpit ng kanilang ina at kaya din naging isang boring na babae. Dahil dito, nangako ang binata na gagawa ng isang lugar kung saan malaya ang dalaga na umunlad. Tumayo na ito at nilibre na ang dalawa bago umalis, sa kasunod bumalik kay Azuma para ipagbigay alam ang interes na gumawa ng isang game. Si Azuma ang nagtaiman sa coding habang ang binata naman ang nagsulat ng karakter at istorya. Dito na nga nagawa ng magkaibigan ang larong Fifth Alliance na pamatok sa madla, na ang unang tester ay sina Iroha at Tachibana mismo. Matapos maglaro ng ilang beses, tinanong ni Akitaro si Tachibana sa opinyon nito at sa halip na purihin ito ay sinabi ng dalaga na ang sagwa nito. Ayon sa dalaga na kulang ito sa sound effects at kasiningan subalit inamin na nag-enjoy sa gameplay. Dumpense si Akitaro, sinabing ang gameplay ang pinakamahalagang aspeto ng lahat. Binanggit nito ang mga halimbawa ng mga laro na kinagiliwan nila noong kabataan, at naniniwalang ang kakayahan nilang bigyang buhay ang mga yun ang mahalaga. Dito na nito tinanong ang dalawa kung gusto maging parte ng team para gawin ang laro na ikinagulat ng mga ito. Sagot ni Tachibana na hindi niya maaaring traidorin si Otoy, subalit siniguro ni Akitaro na nauna na siyang magpaalam dito. Interesado si Tachibana na maging music maker ng laro ngunit nabigla naman ang lahat ng sabihin ni Iroha na hindi siya sasali. Agad itong umalis para hindi na mapagpaliwanag pa, na agad namang hinabol ng binata. Ilang sandali pa ay narinig ni Akitaro ang iba't ibang boses na nagmumula sa sulok ng gusali. Ito ay walang iba kundi si Iroha na kayang gumawa ng iba't ibang boses na ikinagulat ni Akitaro. Nilapitan niya ito, ngunit tumakbo ang dalaga at nagtago sa likuran dahil sa hiya. Ikinwento nito na laging nagugulat ang mga tao kapag naririnig na ginagaya niya ang iba-ibang boses. Inamin ni Akitaro na nagulat siya ng una subalit interesado dito. Matapos magkasundo, pinahayag ni Akitaro kung gaanong humahanga siya dito lalo't akala talaga niya na may 3 tao na nag-uusap. Talagang kahanga-hanga ito at siya umano ang number 1 fan na nagpakilig naman sa dalaga. Ganun pa man, medyo kulang ito sa confidence hanggang muli nang ungkatin ang isang flashback. Bata pa lang ay nahilig na itong gayahin ang iba't ibang mga boses, ngunit ikinaglit ito ng kanyang ina at pinagsabihang tigilan na iyon. Upang masiguro na susunod, inalis nito ang lahat ng bagay na ikinatutuwang gawin ng dalaga, na siyang dahilan kung bakit nasanay na itong kontrolado ng ina ang kanyang buhay. Tinanong nito si Akitaro kung may experience sa acting o alinmang may kaugnayan dito ngunit sinabi nitong hindi.
Dahil ang kanyang ina ay isang makeup artist para sa mga aktres at sumamsama siya rito minsan ay medyo may ideya siya sa voice acting. Siniguro nito na talagang magaling si Iroha at muling nakpakilig iyon sa dalaga. Ganun pa man, alam ni Akitaro na hindi nito susuwayin ang ina at naghahanap ng maaring makatulong, kaya naiintindihan niya na kung bakit nito gustong sumali sa delinquent group. Dahil dito, siniguro ni Akitaro kay Iroha na handa siyang tulungan ito na makasali sa grupo, na siyang nagpapaibig naman ng husto sa dalaga. Dahil sa likas na talento sa voice acting ay inalok muli ito ni Akitaro na sumali sa kanyang team para gawin ang laro. Siniguro nito na magiging maingat sa mga hakbang para di mahalata ng ina nito, at napatanong na si Iroha kung bakit siya nito tinutulungan. Sagot ng binata na dahil kapatid ito ng kanyang kaibigan, na siyang sapat na para naman mahanap ng dalaga ang tamang tao na hinihintay niya at sana all na lang. Makalipas ang ilang araw ay bumisita na ito sa binata kung saan na nga nagumpisa ang mga pasimpleng galawan nito para mabuhay ang manhid na puso ng ating bida. Pumasok ito sa silid at inalok ng binata ng inumin, kung saan sambit naman nito na baka kung may nilagay umano ito dito. Sunod na pansin ng dalaga ang mga libro na akala ay Aiden Plus, pero kontra ng binata na para sa pagsasanay nito iyon at sinigurong mananatili dito para hindi na mahalata ng ina ang dalaga. Sa kabila nito, bumanat ulit si Iroha na dahilan lang nito upang lagi siyang pumunta sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, dito na sinimulan ng dalawa ang training sa pag-voice acting ng dalaga hanggang di nagtagal ay napagyaman nito iyon. Ilang araw pagkatapos, inanyayahan sila ni Otoy sa bagong kumpletong studio nito na ibinunyag na hiningi agad sa lolo at lola ang kanyang mana. Nagulat ang binata na napakapasaway pala nito, habang naintriga naman ang dalaga ng malamang si Iroha ang magbo-voice over. Sa simula ay may pagdududa ito, ngunit agad nabura matapos ipakita ni Iroha ang kanyang talento. Mula dito ay nagumpisa ang career ni Iroha na siyang nanatiling sikreto sa pagitan ng tatlo. Kinahapunan, pinasalamatan ni Iroha si Akitaro dahil kung wala ito ay nasayang na ang kanyang talento. Binanggit nito na nakausap na ang kapatid sa unang pagkakataon, at kwinento na ang buhay nito ay napaka-boring lalo na kung wala mismo ang binata. Samantala, binigyan ng binata ng headphones ang dalaga at dahil di iyon pwede iuwi ay binigay ng binata ang susi sa apartment para libre itong tumuloy anumang oras. Balik sa kasalukuyan, binanggit ni Iroha na ganun pa rin ang pakiramdam niya hanggang ngayon, habang pinuri ni Akitaro ang talent nito. Tinanong nito ito tungkol sa sitwasyon sa kanilang bahay, at sinabi nitong walang nagbago kaya patuloy pa ding bibisita. Sunod binanggit nito si Tachibana, at pinaliwanag ni Iroha na nakahanap ng trabaho ang dalaga na sakto sa talento kaya naman nasa US na ito ngayon. Sinabi ng dalaga na malaki ang utang na loob nila sa kanya kaya marapat lang natanggapin nito ang pasasalamat. Dito nga nito niyakap ang binata sa likod na nagresulta naman para opisyal na maging magkaibigan ang mga ito. Maya-maya, habang naliligo ay napaisip ang dalaga sa imbitasyon ng binata na lumabas muna kasama ang grupo. Alam nito na walang sisipot maliban kay Masahiro na sa kanyang intuition ay dahil siguradong may gusto kasi ito sa binata. Kaya naman dahil ayaw maagaw ang Akitaro niya ay agad nang tinagap ang imbitasyon. Sa araw ng pagtitipon ay late dumating ang ating romantiko, at sa inaasahan ay sina Iroha at Masahiro lang ang naroon. Agad gumamit ng buko purple si Iroha na siyang tinatapatan ni Masahiro ng parehong teknik hanggang maglaban na nga ang malalambot na domain. Napinsala ng husto ang bida natin kaya awat at magsine daw muna, ngunit maski doon ay nagtunggali ang magkaribal. Gusto ni Masahiro na manood sila ng drama, habang si Iroha naman ay gusto ng action. Sa pagtatapat na ito ay lamang si Iroha, pagkat nalaman ni Masahiro na lagi na palang nanunood ng movie ang dalawa ng magkasama sa apartment nito. Napagtanto ng binata na sa bondi sampay siya sa dalawa dahil sa kawalan ng experience sa chicks, kaya naman nagdesisyon ito na idaan sa Janken ang pagdesisyon. Nanalo si Iroha kaya action movie sila napunta kung saan matapos ito ay lumabas naman para magpahinga. Nagpaalam si Iroha na may pupuntahan at inalok si Masahiro na sumama ngunit tumanggi, kaya naman saglit nakapag-usap ang dalawa at tie game na. Dito na biglang umeksena ang mga dating kaklase ni Masahiro, at hindi nagaksaya ng oras ang mga ito para kutsain ang umano-obab na boyfriend nito. Dahil sa trauma ay napipi ang dalaga kaya naman nag-step up na ang ating bida.
Tumayo ito at nag-shining armor mode kung saan pinapaalis ang mga mabaho dahil nalimutan magtowaz. Todo laban pa ang mga kupol na ito at sinabing may sugar daddy na backer, subalit binalik lang ng binata ang parehong pananakot kahit pa-bluff lang ito. Matapos umalis ng mga bano ay sinubukan pakalmayan ni Akitaru si Masahiro, subalit tumakbo ito palayo. Saktong dumating si Iroha na nagmungkahing sundan agad ang dalaga at naghiwalay na nga ang mga ito ng ruta para maghanap. Matapos ang ilang ikot ay napaisip ang binata sa lugar na pwede nitong puntahan, at matapos makita ang drama movie ay naisip na baka naroon ito. Gaya ng inaasahan ay inabutan nito ito doon, kung saan tinanong ito ng dalaga kung paanong naroon. Sinabi ng binata na makikinod lang subalit pabirong sabi ng dalaga na ng stock ito. Humingi ng tawad ang dalaga sa mga insultong binitawan, pero sagot ng ating romantiko na okay lang binibini basta't gamaan ang iyong pakiramdam. Mula dito, nagkwento ang dalaga sa nakaraan kung saan nagsusulat siya ng nobela para takasan ang realidad. Dito na ito nakita ng mga bano kanina na siyang pinakita ng mga ito sa mga kakalays, at siyang simula ng pambubuli sa dalaga. Sa sandali ding iyon, kwento ni Akitaru na may kilala siyang profesional na novelista tulad niya na nagsusulat ng mga nobela upang makatakas sa realidad. Sa katunayan, isa siyang malaking tagahanga at nang banggitin nito ang pangalan ay tila pamilyar sa dalaga. Nagkaroon ng malalim na usapan ang dalawa ukol sa libro kung saan kilig much ang dalaga, kaya naman sinundan na ito ng haplos sa ulo ng dalaga ng ating romantiko. Sinigurado nito sa dalaga na magiging maayos lang ang lahat sa kanyang pangunguna, hanggang sa i-text na ng binata si Iroha para magbigay ulat. Sinabi nito kung nasaan siya at sa pagpunta ng dalawa ay inabutan nito ang dalaga kausap ang mga bano. Agad nakitaan ng kahinaan ang romansa natin sa akal ang bully din si Iroha, pero siniguro ng romantiko na okay lang ang sitwasyon. Maayos ang kwentuhan ng mga ito hanggang mag-change voice na si Iroha at ininsulto ang mga bano. Sinubukan ng dalawa na lumaban kaya dito na din pinawalan ni Iroha ang mga voice acting technique niya. Binago nito ang boses sa isang malalim at nakakatakot na tono, at siyang nagpatakot at nagpahihipa yata sa palda ng dalawang mga bano. Para igawad ang pamatay na galaw ay naghahanda na sana si Iroha ng suntok ngunit dito naman umawat na ang ating binata. Pagkatapos, dito na pinaalalahanan ni Akitaru ang dalawa sa kung anong klase ng kakampi meron siya kaya wag na nitong guluhin pa si Masahiro. Dito na nga napatakbo ang mga talunan, habang nagpasalamat si Iroha sa saktong pagdating ng binata lalo't malapit nang maubos ang bluff niya kanina. Sunod lumapit si Masahiro kay Iroha para magpasalamat, at siyang simula din ng pagkakaibigan ng magkaribal sa pag-ibig. Kalaunan, nakipagkita si Akitaru sa tito at pinuri nito ang pagtulong na kanyang ginawa para sa kapakanan ni Masahiro. Kasunod nito, pinagbigay alam ni Mori na alam niya na si Iroha ang voice actor sa kanilang laro, na tiniyak naman nitong sikreto lang dahil yon ang teknik niya bilang salawahan. Kung kaya, dito na nito tinanong ang binata kung jowa nito si Iroha na tiniyak naman ng manhid na ito na wala silang anumang romantikong relasyon. Ilang gabi pagkatapos, hindi na napigilan ni Masahiro ang pagsabog ng pag-ibig kaya kanya nang kinanta ang pagsinta sa isang mensahe para sa binata. Samantala, nagtatalo sina Iroha at Akitaru sa apartment nang dumating ang mensahe. Walang alam ang binata sa nilalaman nito kaya binuksan ang text kasama si Iroha, kaya naman laking gulat nito nang mabasa ang pag-amin ni Masahiro ng pag-ibig para sa kanya. Abang-abang na lang sa second part, pa-like and share naman ng ating comeback recap.